Ito, ininsulto mo ng konstitusyon, patay ka, Sandro. Tanga talaga to si Sandro. Naalala nyo si Sandro, mahilig sumagot ng sumagot. Ito, payo ko lang sa'yo, Sandro, ha? Pangalawang payo ko na sa ito, paabutin nyo nga sa tao na ito. Ha? Kasi lagi ko na itong pinapayuhan, hindi naman nakikinig eh. Una, binanatan niya si Basti. Diba? Sabi ko, kung babanat ka lang at hindi mo kayang bumanat ng tuloy-tuloy, nagmumukha kang bakla. Nagmumukha kang duwag. Tapos, tatahimik ka na lang. Di ba nagkaroon din sila ng ni Baste, binanatan siya ni Baste, sumagot siya. Si Baste, si Pulong nga tayo, si Pulong. Sumagot si Pulong, ano sabi niya? Drug test tayo. O, kita mo. Hanggang ngayon, hindi sumasagot. E di anong tingin ng taong bayan sa'yo? Parehas kayo ng tatay mong adik. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Pag-usapan natin itong si Sandro Marcos. Tulan ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang banat sa kanya ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Nitong nakarang araw kasi matapang na sinabi ni Guanzon na wala na raw boboto sa mga Marcos sa susunod na eleksyon. At kawawa si Sandro dahil binahiran na umano ni Lady 1st District Representative Martin Romualdez ang kanilang dinastiya at hindi na sila iboboto ng mga tao. Yan. Totoo naman ha. Sabi, kawawa naman si Sandro, ikaw na sana ang political dynasty na parents mo pero sinira ng Romualdez. Actually, Attorney Guanzon, hindi lang po si Romualdez ang sumira. Kasi isipin nyo to ha. Pinagbigyan makabalik si Bongbong Marcos. Actually, kahit ang Duterte, pinagbigyan siya dahil hindi naman mauupo si Bongbong Marcos kung hindi si Vice President Sara ang bumaba bilang tumakbong bilang Vice President. Alam naman ng lahat yan, kung tumakbong bilang President si Sara ang presidente natin. So, nabigyan lang ng pagkakataon si Bongbong Marcos. Isipin ninyo, kung si Bongbong Marcos ay nag-ayos, isipin nyo lang, walang anomalya ng ICC, walang anomalya ng nakawan, walang anomalya ng flood control. Halimbawa lang, naayos niya ang bansang Pilipinas. Kahit hindi kasing sobrang ayos, at least man lang, hindi talaga mabaho katulad nung nangyari ngayon. Yung normal, parang average. Naging average lang na presidente si Bongbong Marcos, hindi yung super below average. Yung talagang, the worst kasi ito eh. Si Sandro Marcos ang nako. Sigurado yung guaranteed dyan si Sandro Marcos magiging presidente. Ang mangyayari niyan, susunod si Sara, ang susunod si Marcos. Dahil napatunayan nung tatay niya na magaling. At yung kapalpakan ni Marcos Sr. ay hindi nakuha nung anak na si Bangag. So, nakinabang sana si Sandro dyan. Even si Amy makikinabang sana dyan. Kaya lang sinira dahil sa ganid. Tama si Atty. Guanzon, nasira nung kanyang tiyuhin na si Romualdez. Pero hindi lang si Romualdez ang sumira dyan. Kasi may go signal yan ng tatay niya ni Bongbong Marcos. Posible nga yan, pati nga yan si Sandro Marcos, may bahid yan eh. Congressman yan, nakinabang, pumirma din yan. Huwag mong sabihin walang natanggap yan. Kasi sabi nga ni Chanko, lahat ng pumirma sa impeachment ni BP Sara nakatanggap. Di ba pumirma rin yan si Sandro? Sagot na post ng Batang Marcos, masyado pa raw siyang bata para tumakbo ng presidente, senador o vice-presidente sa 2028. Ayan, ang issue ngayon ni Sandro, teka muna, bata pa ako, hindi pa ako pwedeng tumakbo bilang presidente or vice president sa 2028. Kaya nga tinutulungan ka ng tuta mo eh. Sino? Si Tuta Soto, yung ginagawang noontime show, yung Senado na gustong ibaba
yung para ka makatakbong presidente. So siguro tinitingnan niya ikaw or yung kanyang pamangkin na si Vico Soto. Oh. Yun ang sagot ni Sandro. Pa niya, muling i-review ni Guanzon ang Constitution bago magsalita. Patay ka dyan. Diyan ka patay. Huwag mong babanatan ang isang tao doon sa area ng kanyang strength. Lalong-lalo na kung iyon ay iyong weakness. Para mong sinabi, oy, mag-practice ka ng basketball, NBA player, ininsulto mo. Ikaw nga, hindi ka nga player ng basketball sa barangay nyo eh. Eto, ininsulto mo ng Constitution, patay ka, Sandro. Tanga talaga to si Sandro. Naalala nyo si Sandro, mahilig sumagot ng sumagot. Eto, payo ko lang sa'yo, Sandro, ha? Pangalawang payo ko na sa ito, paabutin nyo nga sa tao na ito. Ha? Kasi lagi ko na itong pinapayuhan, hindi naman nakikinig eh. Una, binanatan niya si Basti. Diba? Sabi ko, kung babanat ka lang at hindi mo kayang bumanat ng tuloy-tuloy, nagmumukha kang bakla. Nagmumukha kang duwag. Tapos, tatahimik ka na lang. Di ba nagkaroon din sila ng ni Baste, binanatan siya ni Baste, sumagot siya. Si Baste, si Pulong ata yun, si Pulong. Sumagot si Pulong, ano sabi niya? Drug test tayo. O, kita mo, hanggang ngayon, hindi sumasagot. E di anong tingin ng taong bayan sa'yo? Parehas kayo ng tatay mong adik. Di ba? Kung ikaw matalino or makikipag-asaran ka, make sure hindi ka iyakin. Hindi ka atrasin. Di ba? Parang ganyan yung nakikita ko sa kalsada. Oo, nagro-road rage. Mga amon, sisigaw-sigaw pag nilabasan ng baril. Biglang time. Kaya sinasabi ko, hindi ko sinasabing tama yung road rage, mali po yun. Pero ito si Sandro, hindi ka na ngayon makakasagot dahil sasagutin. Pakinggan ninyo ang sagot ni Guanzon. Buwelta naman ng abogada, masyado raw ambisyoso si Sandro dahil hindi lang naman siya ang Marcos sa politika. Ibinida rin ni Guanzon ang kaniyang credentials bilang professor sa UP College of Law at pagiging top 10 bilang law student. Yan. Mahirap yan, ha? Yung maging law student ka lang, mahirap na. Yung maging top 10 ka pa, matindi. Matalino ito. Ha? Niyari ka, nayari si At saka hindi naman sinabi ni Guanzon na ikaw lang ba ang Marcos? Mali na naman. Nagmukha kang tanga ron. Di ba? Nagmukha kang bobo. Pangalawa, sinabi ba ni Guanzon na pagka-presidente o vice president, ang dami naman posisyong pwede mong takbuhan eh. Di ba? Na pwede kang tumakbo. So ang daming mali ni Sandro. Tingnan mo. Binanatan niya ni Guanzon. Tingnan mo ngayon kung sasagot yan, di tatahimik ka lang. E di anong nangyari sa'yo? Uhuging atrasin. Diba? Huwag ka na kasing banat na, alam mo, Sandro, parehas kayo ng tatay mo. Ha? Atrasin kayo eh. Kaya lang naman kayo halimbawa, si Bongbong, kaya lang naman nakakasagot yan dahil kay Claire eh. So huwag ka na makipagdebate kasi hindi nyo talaga area yan. Alam nyong area nyo, kung saan lang kayo malakas, Marcos, yung apelyido nyong Marcos. Pero sira na rin. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Sira na rin. Yan nga lang ang kalakasan nyo. Other than that, kung hindi kayo Marcos, wala kayo. Sigurado pulubi kayo. Wala kayong alam eh. Bobo pa kayo. Tapos, urungin pa kayo. Uhuging urungin. Di ba? Huwag ka na makikipag-asaran. Hindi nyo area yan. Kung ako sa'yo, gayahin mo yung tatay mo. Kumuha ka ng tagapagsalitang babae. Para lagi kang ipagtatanggol. Tuwing may babanat sa'yo, siya ang sasagot. Yun. Kasi makakasagot pa. Tsaka kunin mo babae. Para hindi masyadong mabakbakan, medyo nahihirapan yung mga lalaki bakbakan. Kasi kung lalaki din yan, talagang bababuyin yan. Pero syempre, babae. So hindi mababoy ng kalalakihan. So ganun magtago, Sandro. Ha? Ayusin mo. Ikaw naman, magtatago ka na lang, hindi ka pa marunong. Alam mo kayong pamilya. Ha? Tingnan mo yung tatay mo, anong namana dun sa lolo mo? Anong sigaw ng dilaw? 'Di ba? Diktador kayo, magnanakaw.
Parang di umano, ganyan din ginagawa ng tatay mo. O, di ba? O, may bahid din. Dati, may mga, ewan ko kung totoo ito. Kayo na sumagot sa mga manunood. Under Disaya daw din yung lolo mo. O, ano ba tong tatay mo? Di under Disaya din. O, hindi rin makasagot. Nakatago nga kay Claire. Kuha ka na. Kuha ka. Kuha ka ng sasagot para sa'yo, para makatago ka sa palda. Okay? Sige, tuloy. May hamon na magdebate na lang sila. Patay ka tungkol sa dyan. konstitusyon. Debate. Anong gagawin ngayon ni Sandro? Hinamon siya ng debate. Anong gagawin ni Sandro? Tahimik na. Or, kung ako tagapagpayo mo, kuha ka. Sasagutin ngayon si Guanzon. Diba? Ganun advice. Kasi dito wala ka na masasagot. Hinamon ka ng debate. Para kang nag-suicide pag lumabang ka ng debate dito kay Guanzon. Wala kang kaalam-alam. Diba? Kasi binanata mo siya patungkol sa konstitusyon. O di hamunin ka niyan. Ito papakita ko sa inyo. Kasi mas magandang nakikita nyo at napapanood. Ito, pakinggan mismo natin yung sagot ni Guanzon. Konstitusyon? Oy, Congressman Sandro. Huwag mo ako hamunin sa konstitusyon, baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon, ha, anak? Naku, anak mo pala yun? Hay? Bangag ka, Guanzon? Hindi ako nagtatanong lang, ha? Nagtatanong kasi hinamon yan, eh. Anak mo? Hoy? Nasikmura mo yon? Attorney naman, pambira ka. Hindi nga. Uy, chismis yan, ha? Oo, gusto kitang ma-interview. Oo, naudlot-udlot na yung interview ko kay attorney. Pero anak mo pala yun. Uy. Tibay pala sikmura mo. Nako. Matalino to. Huwag mo hahamunin pagdating sa Constitution. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Dapat, posible hinamon mo na lang sa Inglesan. Diba? Baka may chance ka. Pero magaling din to mag-English. O siguro, hinamon mo na lang sa kalalamang. Sa paliitan. Di ba? Yung alam mong, pagka nang insulto ka, you make sure, wag mo i-insultuhin yung strength. Patay ka. Pero anak Talaga? Kasi alam mo, di ba may mga chismis, may mga anak daw sila na, hindi ko alam kung totoo yun, na hindi raw kamukha. Parang hindi naman niya hawig si Sandro. Sinabi niya anak niya ulitin natin. Hamunin kita ng debate sa konstitusyon, ha, anak? No profession. Mapapahiya ka sa akin. Anak, huwag kang ganyan. Huwag ko challenge ng mga constitutional law, local government, election law. Huwag na. Pwede siguro, nakaisip ako. Talak. Nakaisip ako, pwede mong hamunin next time. Ito, may panalo ka rito kay Guanzon, sigurado ako. Huwag na yung Constitution, patay ka. Yung huwag Constitution, pero nagsisimula din sa letter C. Coke. Yan, labanan mo. Labanan mo ng pag-chup-chup ng Coke. Ayan, may Coke sa harap ni Guanzon. Panalo kayo dyan. Panalo kayo mag-ama. Oo. Paramihan na machuchup-chup na Coke. Hindi mananalo to si Guanzon sa'yo. Panalo ang Marcos doon. Lalo ka na, Sandro, bata-bata ka eh. Just do what you do best. Dumede ka muna. Ay, nako, ininsulto pa. Attorney, ako may tanong lang ha. May tanong. Talagang naiintriga ako sa mga sinabi mo kanina. Anak, ngayon dumede ka muna. Breastfeed po ba siya? Kasi ito scientific to, Attorney Guanzon. Ang breastfeed daw na mga bata, matatalino at healthy. Scientific yan. Hindi yan lang ako nagsabi niyan. Pero palagay ko, attorney, parang hindi naman breastfeed si si Sandro. Parang parang pagkapanganak, dumiretso agad sa bote.
Ano po ba? Pakilinaw. Kasi alam mo, sa batas kailangan walang bahid ng. Kailangan clear. Ano ba ibig mo sabihin ng dumede ka muna? Breastfeed ulit. Ganyan ba? Or diretso sa bote. Bago mo ako i-challenge ng mga constitutional law na yan, Mario. Pero mo ba hindi mo ka Alam ko kung asan tong lugar na to Manila Hotel to Halika. Debate tayo, Sandro. Yung kape-kape lang ba? Para ma-educate lang yung mga tao. Oy! Ang ganda yung kape-kape, tapos debate, tapos dede. Ay! Nako, pabira. Hindi bastos yun, hindi literal na padededein. Ibig sabihin yung pakakainin ng alikabok. Oo, anong gagawin ni Sandro sa Constitution pagkakalaban niya ito? Wala na. Siguro concert yan. Pagalingan kayo kung yung mga kilalang nag-concert, saan sila nag-concert, saan lugar, ano yung mga kanta ng mga kilalang artist ngayon, mga K-pop, ganoon. Yan, may laban diyan si Sandro. Oo, pero wala. Okay, next po tayo. Mamaya, pag-uusapan natin yung kalagayan ni PRRD. Papakawalan na ba siya? Nakawala, na-release na sa dahig. Maayos na ba ang kalagayan niya kasi natagpo ang nakabulagta? Okay, mamaya pag-usapan natin niya pero dito muna tayo. Okay, maganda tong pakinggan natin. Pa lang kami nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ay, mismo! Pinanganak ako, nagnanakaw na yung tatay. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin. Umisip tayo. Sige, tanong ko lang ito sa mga manunood. Tanong lang to, okay? Wala na tayong pinagbibintangan. Humanap kayo. Banggitin ninyo dyan sa comment section ang isang pinakamalaking apelyido na problema ng bansang Pilipinas ever. Na yung tipong, itong apelyido na ito yung pinakamasama na asensado ang Pilipinas sana kung wala itong apelyidong to. Kung hindi man lang sana sila pinanganak sa Pilipinas. Sige, lagay nyo dyan. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelyido nyo. Sino binabanggit nito? Ang gaganda na ng buhay nyo, bahay nyo, kotse nyo, marangya kayo, mayayaman kayo dahil sa mga ninakaw nyo dati. Sino naiisip nyo? Kung merong the name that cannot be mentioned, meron din yung the name, the thief of all thieves. Ang magnanakaw ng mga magnanakaw. May kasabihan, ang magnanakaw ay kamag-anak ng adik. Iisa lang yan. Iisang lahi yan. Isang bansa yan. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo. Naku, masakit yun. Lolo nyo, pangalanan, lagay nyo. Sino yung magnanakaw na lolo? Tatay nyo. Lagay nyo, sino yung magnanakaw na tatay nyo? Kapatid, naku, eto maraming magagalit sa aking mga kaibigan kong vlogger. Kapatid nyo. Magnanakaw. Pinsan nyo. Sino yung yan? Yan yung mga binanggit. Lolo, tatay, kapatid, pinsan. Magnanakaw. Nalagay nyo dyan. Team magnanakaw. Kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Mismo. Alam mo, kaya nga sabi ko sa inyo, yung apelyidong yan, kung hindi sana nabuhay sa Pilipinas, hindi ko alam kung ano ba talaga purpose nila sa Pilipinas. Bakit hindi na lang yung hinayaang mabuhay sa Amerika? Total, mayaman sila doon. At dito pa sila.
Wala lang yung apat na yan, yung tatay, yung lolo, yung pinsan at yung kapatid. Wala tayong problema. Yung apat na yan. Siguro hindi man tayo kasing yaman ng Japan, pero lamang tayo doon sa Malaysia. Kasi before, lamang naman tayo dyan eh. Lamang tayo sa Malaysia, lamang tayo sa Thailand, lamang tayo sa Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman